Ang punong ministro na si Benjamin Netanyahu ay triumpanteng bumalik sa kapangyarihan. Isang pangyayaring inaasam-asam at kinatatakutan sa ipinangakong magiging isang makabulang pangyayari na makakaapekto sa buong sangkatauhan pagkatapos ng pagbabalik ng Mesiyas. Pero paano kung sasabihin ko sa inyo na magaganap na ang rapture at ito ay malapit na? Sa isang kakaibang paraan, si Netanyahu ang bumalik na punong ministro ng Israel at ang kasalukuyang prime minister na nakakaranas ng matinding giyera. Sa bayan ng Israel ngayon ay nagsasabing may pakikipag-unayan daw siya sa Mesiyas sa loob ng mahabang panahon na. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Sino nga ba ang Mesiyas na binabanggit niya dito? At bakit sinasabi niya na kinakausap niya na ang Mesiyas ng matagal ng panahon na? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Hindi bago na may kaugnayan ang Israel sa kwento ng pagdating ni Kristo. Sa theological na Kristiyano, may mga naniniwala sa kahalaga ng Israel bilang ang lupa kung saan isinilang ang ating Panginoong Hesus, at nakikita ang ilang mga talaang Biblia bilang konektado sa bansang Israel at sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Halimbawa nito ay ang ilang interpretasyon ng mga talaang Biblia, lalo na sa Lumang Tipan, na nagsasuggest na may mga partikular na pangyayari na inuugnay ang Israel sa pagdating ng ating Panginoong Kristo, at hinihintay ng bayan ng Israel ang pagdating ng Mesiyas. Ngunit sa kasamang palad, nang dumating ang ating Panginoong Hesus ay hindi kinikilala ng Israel ang ating Panginoong Hesus bilang Mesiyas. Kaya nga naman hanggang ngayon ay hinihintay pa rin nila ang pagdating ng kanilang Mesiyas. Ngunit ibang pananaw ito sa mga sektor ng Kristyanismo at may mga sumusuporta dito at mayroon ding kumukontra. Ngunit ang Kristyanismo ay hindi lamang isang relihiyon na nagbibigay ng mga prediksyon tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos o ang Mesiyas, dahil umaasa rin ang mga Hudyo patungkol dito. Sa kabila ng gulat, may mga rabbis na nauugnay ng pagbabalik daw ng Mesiyas sa ilang pangyayari sa politika sa Israel, at ito raw ay may kinalaman kay Netanyahu na bumalik na punong ministro ng bansa. Subalit sino nga ba si Netanyahu at ano ang nagbibigay daan para sa kanyang pansin? Ayon sa mga ulat sa politika ng Israel, unang nahalal si Benjamin Netanyahu bilang punong ministro noong 1996. Sa kanyang panunungkulan, isinagawa niya ang mga reformang pang-ekonomiya, ngunit kinaharap ng kanyang pamahalaan ang mga malalang hamon at kritisismo. Naniniwala ang oposisyon na si Netanyahu na naging punong ministro ng 15 years ay may hangarin na palakasin ang hudikatura at gawing diktador ang kanyang sarili. Bagaman natalo siya sa halalan noong 1999, bumalik si Netanyahu sa posisyon ng punong ministro pagkatapos siyang pagtibayin noong March 31, 2009, kung saan nakatuon siya sa mga isyu ng seguridad at mga hamon sa diplomasya. Bago papayagang bumalik sa opisina para sa ikatlong pagkakataon, pumirma si Netanyahu ng isang kasunduang conflict of interest na inaprubahan ng Korte Suprema na ayon sa mga ulat ay tila nilalabag na ngayon. Ayon sa mga ulat, siya ay nag-ambag upang tugunan ang matagal ng alitan ng Israel at Palestina. At kung iisipin, ito isang kaganapan na puno ng pangyayari. Ngayon, si Netanyahu ay bumalik bilang punong ministro ng Israel para sa ikalawang pagkakataon matapos ang maraming kabiguan. Maaring itawag natin siyang record breaker sapagkat matapos ang eleksyon ng Knesset noong 2022, si Benjamin Netanyahu ay naging punong ministro ulit. Ang pagbabalik na ito ay nagdulot ng pangyayari na nakakabahala sa mga nakaraang buwan, at tiyak na hindi kayo makapaghintay na malaman kung ano ang lahat ng ito. Maaring ito ay isa lamang mga karaniwang pangyayari o nagbabadya ang mundo ay magugulat. Halika at alamin natin. Subalit sa una, bakit nga ba ito kapansin-pansin? Bakit nga ba ang pagbabalik ni Netanyahu ay significant? Matapos ang 16 na buwan, bumalik sa opisina ang dating punong ministro ng Israel, at hindi maikakaila kung gaano ito kapansin-pansin na pangyayari at nakakagulat na pangyayari. Ngunit hindi pa ito ang lahat. Kasunod ng mga balitang sumiklab sa gitnang silangan, ang pagkakataon ni Netanyahu na maging punong ministro muli ay may 90% na tsansa sa isang scale ng 100.
Ngunit ang pangyayaring ito ay nagdulot ng pag-aalala sa mga puso ng marami habang sila ay nagtatanong kung ano ang kahalagahan ng pagbabalik na ito, kung ano ang ibig sabihin nito at anong epekto nito sa lahat. Ang mga ito ay magandang tanong. Ngunit sa kasalukuyan ay walang tiyak na sagot. Ngunit sa kabila nito, mukhang may susi ang mga dating rabbis ng Israel upang malaman ang mga kasagutan sa mga tanong na ito. Ngunit hindi pa rin ito ganap na malinaw. May ilan sa mga nagsasabi na sa kanyang pagbabalik ay isang senyalis ng pagdating ng Mesiyas, subalit mayroon ding mga nag-aangkin na siya ang katuparan ng dalawang yugto ng pagbabalik ng Mesiyas, ang Meshach ben Yosef at ang Meshach ben David. Maaring magtaka ka sa kalagayang ito, subalit ilang mga rabbis ang nag-aangkin na siya ay may mga pulong na ngayon kasama ang Mesiyas. Kakaiba diba? Ang natagong lihim na ito ay binunyag noong Setyembre 29, 2002 at nagdulot ito ng pangamba sa mga puso ng marami mula noon na nag-iwan sa kanila ng walang katapusang mga tanong at walang tiyak na kasagutan. Sa kahalipan nito, nagdulot ito ng mga agam-agam lalo na sa mga mananampalataya sapagkat naniniwala sila na kung ito'y mangyari, ito'y magpapatupad sa hula ng Antikristo. Oo mga kaibigan, mapapansin natin at dapat nating tandaan na sa kanilang pananampalataya, hindi ito ang ating Panginoong Hesus, ang anak ng Diyos na inaasahan ng Biblia na darating. Kaya't ano nga ba ito para sa mundo? Sa isang artikulo, isinulat bago ang re-eleksyon ni Netanyahu ang mga salita ng dalawang kilala at maalam na mga rabbis ng ating panahon ang bumubukas ng landas sa atin. Ang dalawang rabbis na ito ay sina Rabbi Yitz at Rabbi Menim Chan ay nagsasabi na si Benjamin Netanyahu ay muli sanang mahalal at siya'y magiging huling punong ministro ng Israel hanggang sa dumating ang Mesiyas. Subalit ang pag-aanunsyo nito ay naging pag-asa ng mga bagong ultra-orthodox na Hudyo sapagkat patuloy pa rin ang kanilang paniniwala sa kanilang puso at hindi nila ito maiwasan. Sa mga pagkaantala ng mga huling eleksyon noong November 1, 2022, nagpapakita ito na ang swerte ay pumanig kay Netanyahu habang ang kanyang tagumpay ay naging mas kapanipaniwala para sa lahat ng nakakita. Nagpakita rin ng isang video clip ng isang kilalang rabbis na nagpapayo kay Netanyahu na kumilos ng mas mabilis para sa agarang pag-akyat ng darating na Mesiyas. Ito rin ay nagdulot ng higit na curiosity sa puso ng marami habang ang ilang tao sa bansa ay nagnanais na mangyari ito. Iniisip kaya nila ang mga posibleng kahidatnan ng kanilang curiosity? Sa kanilang swerte, ginawa ng punong ministro ang hakbang upang matugunan ang kanilang kasiyahan. Pumirma si Netanyahu ng isang kasunduan ng koalisyon kasama ang extreme group ng reliyosong Zionismo pagkatapos na ang kanyang partido ay manalo ng pinakamaraming boto sa eleksyon. Gayon din, may dalawang bagay na nauugnay kay Netanyahu sa pagdating ng Mesiyas na tiyak na hindi ang ating Panginoon Jesucristo kundi ang Antikristo. Lilinawin natin ito sa huli ng video at ipapakita namin sa inyo kung paano tinupad ng ating Panginoon Jesucristo ang lahat ng kinakailangan ng mga batas at mga propeta ng Lumang Tipan, kahit hindi mo na kailangan magduda o hanapin pa ang iba pang Mesiyas. Ituloy natin ang pagsisilip sa kababalaghan na ito. Sa isang artikulo noong November 19, 2018, ibinahagi nito ang mga detalye tungkol sa mga anak ng babae ng babaylan at kanilang mga pamahalaan na pinamumunuan ni Maria Labo. Ayon sa kanilang paniniwala, ang isang tao na may espiritual na mga kapangyarihan ay may kakayahang maging punong ministro ng mga reliyosong samahan ng mga Hudyo na pangungunahan ang ikatlong templo at magbibigay daan daw sa muling pagtitipon ng lahi ng Israel. Ngayon, ikaw ay dapat nang makikita na ang Kristyanismo, ang pananampalatayang Hudyo, ay magkaiba sa kanilang konsepto ng Mesiyas. Sa Kristyanismo, naniniwala tayo na ang ating Panginoong Jesucristo ay Mesiyas, ang banal na pinahiran na inaasahan natin na darating sa pangalawang pagkakataon at siya ang inaasahan sa Lumang Tipan at naging katuparan ito sa Bagong Tipan upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Samantala sa mga tradisyonal na pananampalatayang Hudyo, inaasahan nila ang isang Mesiyas na magsisilbing lider at tagapagligtas na magdadala ng kaligtasan sa kanilang bansa sa paraang pampolitika. Sila'y umaasa na ang Mesiyas ay papanganak ng may kaharian na kailangan maging karapat-dapat na titulo. Baka rin umaasa sila na itatayo niya ang isang bagong templo na tinatawag nilang Third Temple.
Ngunit naniniwala tayong mga Kristiyano na ang third temple na ito ay walang iba kundi ang sanktuaryo sa langit na ngayon ay naging punong pari na ang ating Panginoong Jesucristo na siyang nagbibigay ng daan upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Sa makatuwid, ang mga inaasahan ng mga Hudyo mula sa kanilang Mesiyas ay mas pangunahing nakatuon sa aspeto ng pisikal kaysa sa espiritual. Nakakumpara natin dito ang konsepto ng Mesiyas ng mga Kristiyano sa Mesiyas na hinahanap ng mga Hudyo. Naniniwala ang mga Kristiyano na si Jesucristo ay ang Mesiyas, ang banal na pinahiran na inaasahan sa Lumang Tipan at ito ay nagpapatupad sa Bagong Tipan. Ayon sa doktrinang Kristiyano, ang layunin ng ating Panginoon Hesus ay para tuparin ang banal na plano ng kaligtasan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili bilang hain para sa kapatawaran ng kasalanan. Ang layunin niya ay mas pangunahing espiritual kaysa pisikal sapagkat siya ay dumating upang talunin at wakasan ang kanyang kaaway na may kapangyarihan sa kamatayan. Bagamat ipinakita ng ating Panginoong Diyos sa mga tao sa Israel ang maraming simbolong senyas ng pagdating ng Mesiyas, mahirap pa rin itong paniwalaan sa mga tradisyonal na mga Hudyo kahit kinikwestiyon nila ang pagka-Mesiyas ng ating Panginoong Jesucristo. Maaring inaasahan nila na siya ay ipapanganak bilang isang hari na nararapat sa kanyang titulong Mesiyas at umaasa sila na itatayo raw ang bagong templo. At sa bandang huli, maaaring ituring na simbolikong kaharian ng Diyos ang Jerusalem at hindi isang pisikal na bayan. Hindi ito ang layunin ng Diyos sa bagay na ito. Mga kaibigan, ayon sa Biblia, ginamit lamang ng Diyos ito bilang isang metaphor upang tukuyin ang katawan ng mga mananampalataya nagmumula sa pagkabuhay muli. In short, hindi ang pisikal na Jerusalem ang makakatupad sa propesiya, kundi ang espiritual na pagkabuhay muli na may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit maaari wala itong kinalaman sa pisikal na Jerusalem at ito ay tanging metaphor para sa katawan ng mananampalataya. Sa pinal na bahagi ng ating video, ituturo namin kung paano si Jesucristo ay nagtataglay ng lahat ng mga kinakailangan ng mga batas at mga propeta ng Lumang Tipan. Kahit hindi mo kinakailangan magduda o hanapin pa ang iba pang Mesiyas, ito ay nagpapakita ng kasaysayan ng buhay ng ating Panginoon Hesus at kung paano siya nag-fulfill ng mga pangako ng Diyos na siyang pangunahing layunin ng Lumang Tipan. Kaya't ipinapakita nito kung paano maaring maging handa ang mga Hudyo na tanggapin ang pagdating ng Mesiyas. Tama na ba itong kasagutan? Itong paliwanag na ito ay magsisilbing ilaw sa inyong mga puso upang maunawaan ang malalim na kahulugan ng pagdating ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang misyon bilang Mesiyas. Sa mga huling panahon, maraming mga pagkakataon na ang mga lider ng relihiyon ay nagbibigay ng proklamasyon tungkol sa pagdating ng Mesiyas. Marami sa mga proklamasyon na ito ay nagbibigay diin sa pag-asa ng mga Hudyo na ang kanilang inaasahan ay paparating upang iligtas sila mula sa pang-aabuso ng mga karatig na bansa, lalo na ang mga Romano. Subalit ito ay naging isang tinik sa kanilang lalamunan sapagkat mahihirap manampalataya at paniwalaan ito dahil ang kanilang inaasahan ay hindi ang Mesiyas kundi ang Antikristo. Sa kabaliktaran, ayon sa mga ito magiging pag-asa ang kanilang Mesiyas para sa kanilang kaligtasan at bibigyan siya ng kapangyarihan na tapakan ang kanilang mga kaaway. Ang isang kilalang lider na politikal sa Israel na magdadala sa kanila sa isang panahon ng kapayapaan. Ang mga Hudyo ay naging malaya na at mahirap para sa kanila ang maging may agam-agam na ang kanilang Mesiyas ay hindi magagawa ito para sa kanila. Ito ang mga katangian na kanilang napagtanto kay Netanyahu. Sa pagkakataong ito, nagpapakita ng konsepto ng Mesiyas ng mga Hudyo ang konsepto ng Mesiyas ng mga Kristiyano. At nawa, manampalataya tayo sa totoong Mesiyas na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Efeso 2 verse 8-9. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumasampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Kaibigan, tayo manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo lamang dahil siya ang tunay na daan patungo sa kaligtasan. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil ang tunay po naming tagapagligtas ay muli nang nabuhay at kanyang finulfill ang kanyang pagdating dito sa lupa.
Tulungan kami, Panginoon, na manampalataya lamang sa aming Panginoon Kristo at hindi sa mga agam-agam na paniniwala ng ibang tao. Salamat, Panginoon, sa aming Panginoon Kristo at sa kanyang grasya at pagmamahal sa amin. At salamat po, Panginoon, sa inyo pong pagmamahal na bumubuklod sa lahat ng mga bagay na magandang nangyari sa amin. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkasala, pagkat ito'y aming samatiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.